Narinig ko ang pagaspas nga gulong ng sasakyan ko sa gravel driveway, alam ko. Na agad, na may mali. Biyernes NH gabi noon, huling bahagi NH Oktubre at tatlong araw na ako sa Makati para sa isang regional conference. Maaga akong nakauwi ng 90 minuto at pakiramdam ko ay regalo iyon. Naisip ko pa ang muha ng 7 taong gulang kong anak pagpasok ko sa pinto bago siya matulog. Ipinanggako ko sa kanya ang champurado para sa almusal ni Sabado. Ipinanggako ko sa kanya ang isang kwento. Ipinangako ko sa kanya na nandun ako pagising niya. Nagliliwanag ang mga ilaw sa bahay. Bawat silid ay maliwanag laban sa madilim na kalangitan ng Pilipinas, mainit at ginintuan mula sa labas. Ang uringang init na, dapat ay nakakapagbagaan ng loop. Sa harap ng bintana, nakikita ko ang galaw, mga hugis. Ang pakutitap ng TV na naglalabas nga asul na ilaw sa kisame. Narinig ko ang tawanan bago ko pa man isalpak ang susi ko. Malakas at walang pigil. Ang uringa. Tawanan na sa mataong nakainom ng maraming red wine at nakalimutan na may mga dingding. Nakilala ko agad ang isa sa mga boses. Hindi ito boses ng asawa ko. Boses ito, NH, best friend ko. Tumadyo ako sa porch NH, eksaktong 3 segundo. Tapos, ay itinulak ko ang pinto. Unang sumalubong sa akin ang amoy. Mga take-out containers, isang kalahating botlyang red wine sa coffee table, isang kandila na nakasindi sa mantelpiece na inipon ko para sa aming anniversary, nakahiga. Ang asawa ko sa sectional sofa ng walang sapatos, ang braso niya ay nakadentay. Sa likod ng unan, nakakurol ang best friend ko sa kabilang dulo, nakataho ang makapa sa ilalim niya, nakalugay ang buhok sa kanyang balikat. Ang paraan ng pagkakaupo ng tao, kapag matagal na silang nakaupo ng ganun, ang paraan ng pagkakaupo ng tao kapag comfortable sila. Pareho silang napatingin sa parehong sandali. Hey! Mabilis nang mupo ang asawa ko. Tumama ang tuhod niya sa mesa. Maga ka. Flight change. Flat ang boses ko. Ibinitin ko ang bago sa tabi. Nang pinto at tumingin sa paligid ng silid. May mga plato sa coffee table, 2 baso, isang throw blanket na nakuha mula sa basket na nakalagay sa sulo. Nasaan ang anak natin? Ngumiti ang best friend ko. Ang uringang ngiti na. Hindi umaabot sa mga mata. Maaga siyang natulog. Medyo cranky siya. May lamig na gumalaw sa akin. Ang anak natin, hindi cranky yan. 7 taong gulang siya at kapag umuwi ako, nananatili siyang gising, na nagtatanong sa akin tungkol sa mga dinosaur hanggang sa pisikal ko siyang buhatin sa kanyang kwarto, hindi siya magang natutulog. Hindi siya voluntaryong natutulog. Hindi siya voluntaryong natutulog nang basta-basta. Nilampasan ko silang dalawa nang walang sinabi. Nakasara ang pintong kanyang kwarto. Itinulak ko ito at nakita ko siyang nakahiga sa ibabaw ng kanyang kumot na nakasuot pa ang uniforme, hindi pa nagpapalit. Walang pajama, isang kalahating nakain na pakete ng biskit sa nightstand sa tabi niya. Ang mga mumo ay nakakalat sa kanyang unan na parang nakatulog lang siya habang kumakain dahil wala nang masarap kainin at walang nagsabi sa kanya na handa na ang hapunan. Nakatulog siya, pero namumula ang kanyang pisngi, basa pa ang kanyang pilik mata. Umiyak siya at walang dumating. Umupo ako sa gilid ng kanyang kama at ipinatong ang kamay ko sa kanyang likod. Agad siyang gumalaw, tulad ng mga bata kapag may hinihintay sila kahit sa tulog. Bumukas ang kanyang mata at nakita ang mukha ko at sa loob ka half a second. Ang buong ekspresyon niya ay nawasak sa ginhawa bago niya sinubukang pigilan ito, tulad ng ginagawa ng maliliit na lalaki minsan. Mama, maliit at magaspang ang boses niya. Nandito ako, baby. Hawak kita. Nagugutom ako. Yumakap siya sa akin. Hinila ang braso ko sa paligid niya. Naghapunan ako at sabi ni Papa, 5 minutes pa, tapos, sa tingin ko, nakalimutan na niya. Niyakap ko siya hanggang sa muling maging regular ang pahinga niya.
Nananatili ako doon matagal matapos siyang muling makatulog. Umupo ako sa dilim ng kanyang kwarto at pinakinggan ang mahihinang tunog mula sa living room, ang TV, ang mahinang bulong ng mga boses, ang paminsan-minsang tawanan. At naramdaman ko ang isang bagay sa loob ko na ganap na tahimik. Hindi ang katahimikan ng kalungkutan, ang katahimikan ng isang desisyon na ginagawa. Nahintay ako hanggang sa sigurado akong malalim na ang tulog niya. Tapos ay, tumayo ako, inayos ang buhok niya mula sa noo niya, at bumalik sa pasilyo. Nasa kusina ang best friend ko, nakarefill ang kanyang baso. Pinakmamastan ako. Nga asawa ko mula sa pintuan, ang ekspresyon niya ay komplikado, umikot sa pagkaguilty at depensiba at ang partikular na uri na iritasyon na nararamdaman ng mga lalaki kapag nararamdaman nilang malapit na silang managot sa isang bagay. Nagugutom siya, sabi ko. Napakahinahon ng boses ko, kumain siya. Sabi ng asawa ko, kumain siya ng biskuit. Biskuit? Tinitigan ko siya na matagal. Kumain siya ng biskuit at umiyak hanggang makatulog mag-isa sa kanyang kwarto habang kayong dalawa ay narito na may kandila at isang botelyang red wine. Maingat na inilapak ngang best friend ko ang kanyang baso. Clara, hindi naman ganun. Hinarap ko siya. Pakiusap, huwag mo itong ipaliwanag sa akin ngayon. Hindi ko na matandaan kung ano eksaktong sinabi pagkatapos niyon. Naalala ko ang boses ng asawa ko na lumalakas. Ang pamilyar na pattern nito, una ang pagpapaliit, pagkatapos ang paglihis, pagkatapos ang pagbabago kung saan lahat ay naging kasalanan ko dahil sa pagiging OA, sa laging pagiging OA, sa pagiging masyadong matindi, masyadong marami. Naalala ko ang best friend ko na nakatayo sa aking kusina, na hawak ang aking baso, na red wine. Pinagmamastan ako na isang ekspresyon na hindi ko lubos mabasa. Ang pinakamalinaw kong naalala ay ang paglakat patungo sa aming kwarto, pakuhangang bag mula sa aparador, at pag-impake nito. Hindi lahat, sapat lang. Kung ano lang ang kailangan namin para sa gabing iyon. Bahagya lang nagising ang anak ko nang buhatin ko siya. Inilagay niya ang kanyang mga braso sa likod dahil sa purong muscle memory at idinikit ang kanyang mukha sa balikat ko at walang sinabi na sa paanuman ay mas nakabasak ng puso ko kaysa sa anumang nangyari ng gabing iyon. Binuhat ko siya sa kotse ko at ikinabit ang seatbelt niya at umupo sa likod ng manibela at hindi na lumingon sa bahay. Naumanahu ako sa isang hotel na 12 minuto ang layo. Nag-check-in ako gamit ang apelido ko. Sa purong instinct, nag-order ako ng room service, tutong pagkain, isang sandwich de queso at chicken nuggets at isang pirasong chocolate cake. At umupo ako kasama ang anak ko habang kinakain. Niya lahat iyon, kumukurap-kurap, hindi lubos na naunawaan ang nangyayari, ngunit ligtas at mainit at buzok. Sapat na iyon sa ngayon. Iyon ay sapat na. Matapos siyang makatulog muli, umupo ako sa upuan sa tabi niya, bintana at binuksan ang aking contacts at nag-scroll sa isang panggalan na inakala kong hindi ko nakakailanganin gamitin sa ganitong konteksto. Ang pangalan ng abogado ko ay si Ate Reyes. Nakilala ko siya, 2 taon na ang nakakaraan sa isang Women in Business event. Nananatili kaming may koneksyon. Nag-specialize siya sa family law at financial litigation at nang sagutin niya ang ikatlong ring, hindi siya mukhang nagulat na marinig mula sa akin. Ikinuvento ko sa kanya ang lahat, kalmado, sunod-sunod, tulad no pagpresenta ko ng mga proposal sa trabaho. Ang conference ang paglipad pawi ang anak ko sa kanyang kama na nakasuot ng uniforme na may biscuits at magaluhang tuyo, ang best friend ko sa living room. Ko na nakatago ang mga paa sa ilalim niya at nakalugay ang buhok. Nakinig si Ate Reyes nang hindi sumasabat. Nang matapos ako, nagtanong siyang 2 bagay, nasa ligtas ba akong lugar? Kasama ko ba ang anak ko? Opo at opo. Mabuti, sabi niya. Narito ang kailangan mong intindihin ngayon.
Bawat desisyon na gagawin mo mula sa sandaling, ito ay bahagi ng isang legal na record. Huwag kang makipag-ugnayan sa asawa mo ngayong gabi. Huwag kang sumagot sa anumang text o tawag. Kung mag-message siya sa iyo, ay screenshot lahat. Kung lumala ang sitwasyon, i-document ito. Sinabi mong natagpuan ang anak mo sa kalagayan ng pagkabalisa at hindi sapat na pangangalaga, gusto kong kumuha ka. Ilang litrato mapakete na biscuits bukas mo magabago mo itapon. Ang malilit na detalye ay mas mahalaga kaysa sa iniisip ng mga tao. Tatawag siya, hayaan mo. Siya, ang pagkabahala niya ay kapakipakinabang sa atin. Ang pagkabahala ay nagpapagawa ng maghahangal na bagay sa mga tao. Narinig ko siyang nagsusulat ng kung ano. Mayroon ka bang hiwalay na account? Individual, hindi joint. Mayroon akong business account. Akin ito, gamitin mo lang iyon sa ngayon. Lunes ng umaga, magpa-file ako ng emergency motion para sa temporary custody. Hanggang doon manatili ka kung nasaan ka. Huwag kang makipag-ugnayan. Huwag kang magpaliwanag sa kanya o sa kanya. Hindi ka may utang na paliwanag sa kanila ngayong gabi. Saglit akong napatigil. Okay, sabi ko, magpahinga ka na, Clara. Kakailanganin mo iyan, hindi ako. Natulog. Nahiga ako sa tabi ng anak ko at pinanood ang kisame at pinakinggan ang telepono ko na umuga sa nightstand. Tumawag ang asawa kong 11 beses. Tapos ay, nagpadala siya ang sunod-sunod na text. Sa umpisa, naguguluhan siya. Nasaan ka? Ano ito? Tumawag ka sa akin. Pagkatapos ay nagbago ang tono. Nagdradrama ka lang. Hindi mo nga ako hinayaang magpaliwanag. Kinuha mo ang anak natin sa hating gabi na parang baliw. Tapos, bandang 2:00 umaga, may isang bagay na nagpatayo ng balahibo ko. Kung hindi mo siya iuwi bago mag-umaga, tatawag ako sa pulis at aeroport siyang nawawala. Kinunan kong litrato ang bawat message. Ipinasa ko ang nga ito kay Ate Reyes na may isang linya. Escalation. Overnight, tingnan ang kalakip. Dumating ang kanyang tugon sa loop nga. Wala pang 1 minuto, kahit sa oras na iyon. Perfect. Hayaan mo siya. 6 na taon na. Kaming makasama ng asawa ko, 4 na taon ng kasal. Akala ko kilala ko na ang kanyang maperan, ang kanyang patsikula, na uway na pagreklamo at manipulasyon, ang arkitektura kung paano niya binabago ang isang sitwasyon upang siya ang maging biktima. Ngunit nang makita ko itong nangyayari sa real-time ng 2:00 ng umaga mula sa isang hotel room na 12 minuto ang layo mula sa aming bahay, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Clarity. Hindi kalungkutan. Hindi rin galit. Eksakto. Kundi ang malinaw at kristal na pag-unawa kung gaano kahulo ang lupa sa ilalim nga aking mapaasa simula pa lang. Nagising ang anak ko noong linggo ngang umaga at nagtanong kung nasa isang adventure kami. Oh, sabi ko. Sabi ko. Nag-order siya ng pancakes mula sa menu ng room service at hindi man lang nagtanong tungkol sa kanyang ama na nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa atmosphere kung saan siya nabubuhay. Dumating ang Lunes tulad ng pagdating ng Lunes. Mabilis at walang awa, ipinasa ni Ate Reyes ang emergency motion bago mag-alas 9 ng umaga. Pagdating ng tanghali, naserve na ang asawa ko sa bahay. Pagdating ng 3:00, kumuha na siya ang sarili niyang abogado, isang lalaki na inilarawan ni Ate Reyes sa telepono bilang agresibo ngunit sloppy, na mas mabuti para sa amin kaysa sa agresibo at maingat. Samga sumunod na araw, nag-focus ako sa pagbuong ko, stability para sa anak ko. Nakahanap ako ng short-term furnished apartment na book sa pamamagitan ng business account ko na nakarehistro sa aking sole proprietorship at lumipat kami nung Martes. Inenroll ko siya sa dati niyang paralon. Nagmamaneo sa parehong ruta. Pinanatili ang kanyang routine. Hanggat Mari. Konsisto at simple ang instruksyon ni Ate Reyes.
Maging ang magulang na sumusulpot araw-araw. Ang bawat desisyon na ginawa ko ay kailangan magpakita na uringan ina na ako na. Tumawag ang asawa ko mula sa manumerong hindi ko kilala. Sign screenshot ko ang lahat at ipinadala kay Ate Reyes nang hindi sumasagot. Nagpadala ang aking best friend ng 2 mahabang text na nagpapaliwanag sa sarili gamit ang mga salitang "It's complicated at you don't understand the whole picture." At inarkive ko ang 2 at walang sinabi. Ang hindi ko pa sinasabi kahit kanino, maging kay Ate Reyes, ay ang aking natuklasan. Noong Miyerkules matapos akong umalis, kailangan kong i-access ang isang shared folder sa Aiming Home Cloud Storage upang makuha ang ilang lumang tax documents para sa pagfa-file ni Ate Reyes. Nag-login ako gamit ang aking personal credentials at kinuha ang kailangan ko. At pagkatapos, dahil naroon na ako, dahil may isang instinct na hindi ko lubos, may paliwanag ang nakapahintay sa aking kamay sa folder na may label na Miscellaneous Finance. Binuksan ko ito. May mga spreadsheet na hindi ko pa nakikita, mga documents na hindi pa naipapakita sa akin, mga wire transfers sa nakaraang 14 buwan na dumadaloy mula sa aming joint savings account patungo sa isang entity na tinatawag na Orchard Capital Group ko. PHP 150,000, PHP 220,000, PHP 110,000, hindi regular na halaga, hindi regular na agwat, ngunit para-pareho. Buwanan, Matiyaga, Sinadia. Hindi ko kilala ang pangalan. Isinulat ko ito sa isang notepad at isinara ang folder at nanatiling napakatahimik sa loob ng 1 buong minuto. Pagkatapos ay binuksan ko ang aking laptop at hinanap ito. Ang Orchard Capital Group ko ay nakarehistro sa DTI at SEC Pilipinas na may panggunahing address na isang registered agent's office sa Ortigas Center. Ang uring entity na umira sa papalatwala ng iba pa, ang registered officer of record, ay nakalista bilang aking asawa o ngunit nakalista sa ilalim niya bilang isang managing member ay isang pangalan na agad kong nakilala, ang aking best friend. Ang numero ay tumama sa akin na parang pisikal na bagay. Idinagdag ko ito ng 2 beses, 3 beses, dahil patuloy kong inaasahan na makakamali ako. Hindi ako nakamali. Sa loob ng 14 na buwan, inilipat ng asawa ko ang halos PHP 1.8 milyon mula sa account na binuo ko. Ang account na halos buong pinondohan ng aking salary at aking mga freelance contracts sa isang kumpanya na co-owned niya at NG aking best friend. Kinuha ko ang telepono at tinawagan si Ate Reyes. Matagal siyang walang sinabi matapos kong basahin sa kanya ang mga numero. Pagkatapos, send mo sa akin ang lahat. Bawat file, bawat transfer record, bawat screenshot. Huwag mong galawin ang mga originals. Magdadala ako ng forensic accountant. Ito ba? Legal ba? Nilang magagawa ito. Hindi mahalaga kung ano ang legal pa. Ang mahalaga ay kung ano ang hitsura nito. At ang hitsura nito, financial fraud at pagdatago ng marital asset. Clara, bahagyang nagbago ang boses niya, naging ganon ang tono niya, kapag gusto niyang siguraduhin na ganap akong present. Binabago nito ang buong saklaw NG, ating hinaharap. Hindi na lang ito tungkol sa custody dispute, tumingin ako sa kabilang paning ng apartment sa anak ko na gumagawa ng homework sa kitchen table, nakatuklap ang dila niya sa pagitan ng kanyang mangipin tulad ng ginagawa niya kapag nakukonsentrate. Ano na ngayon? Tanong ko. Criminal case ito. Sabi niya, depende sa kung paano inilipat ang pera. Maring kasong estafa o money laundering ang ating inaharap. Gusto kong magdala NG investigator at posibleng isama ang NBI Financial Crimes Division. Unit narito ang kailangan mong intindihin. Hawak natin ang karna ito ng maingat. Wala tayong sasabihin sa kanya. Wala sa kanya. Wala kahit kanino hanggang sa sabihin ko sa iyo na ilabas ito.
Naintindihan? Mabuti, dahil ngayon iniisip nila na ito ay isang simpleng she said na labanan sa custody. Wala naman silang ideya kung ano ang alam mo at gusto kong manatili itong ganun. Tama. Siya. Natututo ako, mas mabilis kaysa sa gusto ko na ang pinakamakapangyarihang bagay na magagawa ko sa sitwasyong ito ay hindi mas marami kaysa sa inisip enge kabilang panik na alam ko. Naka-schedule ang emergency custody hearing para sa susunod na Biyernes. Ginabayan ako ni Ate Reyes sa proseso na may parehong pagiging tumpa na ginagamit niya sa lahat. Konserbatibong gamit, kaunting alahas, direktang ay kontak sa huwes, hindi sa asawa ko. Huwag kang mag-react sa sasabihin ng kanyang abogado. Huwag kang tumingin sa kanya. Kinagabihan bago ang hearing, tumunok ang telepono ko mula sa isang numerong hindi ko kilala. Halos ipa-voicemail ko na lang. Pero may kung anong instinct. Parehong instinct na nagtulak sa akin na buksan ang cloud folder na iyon ang nagtulak sa akin na sagutin. Ang best friend ko iyon, kontrolado ang boses niya. Pero bahagya lang. Kailangan kitang kausapin, sabi niya. Hindi tungkol sa legal na bagay. Kaya lang, pwede ba akong humingi nga 5 minuto? Lahat ng protokol na itinakda ko para sa sarili ko ay nagsabing hindi. Napakalinaw ni Ate Reyes, ngunit ang mas malamig, mas mapakalkula na bahagi ko ay nakarinig ng isang bagay sa kanyang boses na tuno takot at ang takot ay nagpapabikas ng mga bagay sa mga tao na hindi nila dapat sabihin. 5 minutes, sabi ko, magsalita ka. Una niyang sinabi ang karaniwang makapahayag. Hindi raw ito ang nakikita ko. Legi kong na mamisinterpret ang mga sitwasyon. Pinapahalagahan niya ako. Pinapahalagahan niya ang anak ko. Hayaan ko siyang magsalita. Wala akong sinabi at pagkatapos, nang bumigat na ang katahimikan, sinabi niya ang talagang dahilan ng kanyang tawa. Kailangan mong umatras sa kasong ito, Clara. Ang legal na bagay, ang motion, lahat. Dahil kung lumalim pa ito, may mga bagay na lalabas na hindi mo gugustuhin malaman ng mataw. Ang paraan ng iyong pagtatrabaho sa lahat ng oras. Ang paraan ng iyong hindi pagiging nasa bahay. Hindi ito magandang tingnan sa mata ng huwes. Hindi ka. Kasing linis ng inisip mo. Tumayo ako sa bintana ng aking apartment at tiningnan ang skyline ng Begesi at naramdaman ang isang bagay na nanirahan sa loob. Kutulad ng isang bato na nahulog sa ilalim ng isang lawa. Banta ba iyan? Tanong ko. Ito ay isang reality check. Ang boses niya ay nakahanap na ngayon ng pwesto, ang partikular na autoridad na ginagamit niya kapag sigurado siyang nananalo. Siya. Mayroon kaming nga taong magpapatunay tungkol sa iyong pagiging magulang, tungkol sa maoras na hindi ka umuwi, tungkol sa daming beses na ang batang iyan ay kasama ng yaya dahil mayroon kang deadline. Irong mo ang motion? Ayusin. Ito ng pribado. Kung hindi, magulo ito para sa lahat. Salamat sa pagtawag, sabi ko. At pinutol ko ang tawag. Pagkatapos ay binuksan ko ang voice memo app sa telepono ko. Nag-scroll pabalik sa recording na tahimik kong sinimulan nang makilala ko ang numero niya at pinindot ang stop ay email ko ang file kay Ate Reyes na may 3 salita. Call me immediately. Tumawag siya sa loop ng 4 na minuto. Ipinarinig ko ang recording sa telepono. Ang katahimikan sa kabilang linya na matapos ito ay ang tiyak na uri nga katahimikan na nalilihang nga abogado kapag muling nililihan nila ang kanilang buong strategy. Binantaan ka lang niya, mahinang sabi ni Ate Reyes sa isang recorded call 1-2 oras bago ang hearing. Binantaan niya na maglalabas na maling character testimony at ipinahiwatik na nag-coordinate sila ng legal na strategy. Isang pahinto. Clara, ito ay extraordinary. Alam ko, ano ang pakiramdam mo? Naisip ko ang anak ko na gumagawa ng homework sa kitchen table. Naisip ko ang mga biscuit sa unan.
Naisip ko ang fahape 1.8 milyon na nawawala sa buhay namin sa dilim, libu-libong piso sa isang pagkakataon. Handa ako, sabi ko, tapusin na natin ito. Ang courtroom, kinabukasan ng umaga, ay amoy industrial cleaning products at lumang kape. Umupo ako sa tabi ni Ate Reyes sa isang mesa na may legal pad at isang baso ang tubig. Maggadait ang mga kamay ko, kalmado ang pahinga. Nakaupo ang asawa ko sa kabilang dulong ng silid kasama ang kanyang abogado, isang malaking lalaki na patuloy na nag-ayos at muling nag-ayos ng mga papel na may uri ng theatrical business. Mukhang hindi nakatulog ang asawa ko, maling bahagya ang kanyang kolar. Nakatiklop ang isang bahagi at walang nag-ayos nito para sa kanya. Ang huwes ay isang babae sa kanyang 50s na may salamin sa pagbasa na nakasabit sa isang kadena at ang paraan ngang isang taong matagal nang hindi humahanga sa anumang bagay. Nang tumingin siya mula sa file sa harapan niya at tiningnan ang silid, naramdaman ko ang kanyang tingin na dumaan sa akin at walang nairehistrong partikular na nakakaalarma na eksakto sa layunin ni Ate Reyes. Unang nagsalita ang abogado nga asawa ko. Magaling siya, sanay, makinis, ang uringang lalaki na maraming beses nang nakbigay na kanitong argumento. Inilarawan niya ako bilang isang devoted to work na ina, madalas wala, na may petan ang pagbibigay prioridad sa emosyonal na pangangailangan ng kanyang anak. Inilarawan niya ang aking desisyon na umalis sa bahay bilang pabigla-bigla at nakakapanghina. Hiningi niya sa korte na ibalik ang joint custody at inilarawan ang asawa ko bilang isang mapagmahal at present na ama na ang involvement ay ginagamit na sandata sa isang mapait na separation. Walang ipinahiwatik ang muhangang huwes. Tumayo si Ate Reyes, hindi siya nagtaas ang boses. Hindi niya ginagawa iyon. Inilatak lang niya ang lahat tulad nung paglalatag ng ebidensya, sunod-sunod, malinaw, nang walang editorial. Inilarawan niya ang gabing umuwi ako mula sa Makati, ang anak ko na nakasuot pa ng uniforme na may biskwits at mga luhang tuyo sa pisngi, habang dalawang matatanda ang nagbabahaging wine sa living room. Inilarawan niya ang nga text na sumunod, ang pagpapalit, ang paglala, ang banta, na i-report ang isang 7 taong gulang na nawawala. Ipinasa niya ang aking mga phone records at ang message chain bilang mga exhibits. Pagkatapos ay sinabi niya, iyong mahal na huwes, gusto kong hilingin na ang kliyente ang kabilang panig ay ipasumpa at gusto kong huminging pahintulot ang korte na patuktukin ang isang maikling audio recording kapag tapos na ang kanyang testimonya. Agad na tumadyo ang kabilang abogado. Pinadyagan siya ni Ate Reyes na tumutol. Pinakinggan ng huwes ang pagtutol at ibinasura ito ng walang komento. Pinanumpa ang asawa ko. Ginabayan siya ang kanyang abogado sa isang inihandang salaysay. Naroon siya, kasama, at mapakmasit. Ang gabing pinag-usapan ay kaswal, isang kaibigan ang bumisita. Regular na tiningnan ang bata. Ang pag-alis ko ay biglaan at walang provocation. Mahal niya ang anak niya. Wala siyang ibang gusto kundi maging aktibong bahaging buhay nito. Steady ang boses niya. Magaling siyang nag-rehearse. Tumayo si Ate Reyes para sa cross-examination. Tinanong niya ang asawa ko tungkol sa Orchard Capital Group. Nawala ng kulay ang muka niya ng ganap at napakabilis na parang namatay. Ang ila. Hindi niya pa tinanong tungkol sa pera. Simple lang niyang tinanong kung pamilyar siya sa entity. Sinabi niyang pamilyar siya. Tinanong niya kung pamilyar siya sa managing member. Sandali siyang tumigil. Sinulyapan niya ang kanyang abogado. Walang sinabi ang kanyang abogado dahil wala namang makakatulong na sabihin. Sabi niya. Tinanong niya kung paano niya ilalarawan ang kanyang relasyon sa managing member ng Orchard Capital Group kung sinabi niyang friend niya ito. Tumango si Ate
Reyes, pagkatapos, ay humingi siya ng pahintulot sa huwes na patugdugin ang recording. Pinuno ang audio ang courtroom. Boses ang best friend ko, malinaw at sigurado sa sarili, nagpapaliwanag ng kanyang strategy, nagbanggit ng isang huwes na hindi maganda ang tingin, nagre-refer sa mga taong magpapatunay. At pagkatapos ay iurong mo ang motion, ayusin ito ng pribado, kung hindi, magulo ito para sa lahat. Nakatayo na ang kabilang abogado bago pa matapos ang recording. Itinas NHUS ang isang kamay nang hindi tumitingin sa kanya. At muli siyang umupo. Matagal, niyang tiningnan ang asawa ko. Counsel, sabi niya kay Ati Reyes. Naintindihan kung mayroon pang karagdagang financial documents na gusto ninyong isumite. Opo, mahal na huwes. Isusumite ninyo. Magre-rekombene tayo sa loob NH 30 minuto. Ang nangyari sa 30 minutong iyon ay ikalawang kamay ko lang nalaman. Inihanda ng forensic accountant ni Ati Reyes ang isang malinis na buwat na mga transfer, ang istruktura ng kumpanya, ang timeline. Nang magpatuloy ang korte, sinuri ng huwes ang mga documents na nakataas ang kanyang salamin sa pagbasa sa tuktok ng kanyang ulo na sa paanuman, ay nagpapahiwatig na mas matinding kabigatan kaysa sa anumang ekspresyon na ginawa niya buong umaga. Ibinigay niya sa akin ang nag-iisang pansamantalang physical at legal na custody. Sinuspinde niya ang unsupervised visitation niyan asawa ko habang hinihintay ang isang kumpletong psychological evaluation at isang financial investigation. Nag-issue siyang protective order na naglilimita sa pakikipag-unyayan at isinanggunin niya ang financial documentation sa Office of the Prosecutor na may paalala na nakita niyang ang pattern ng mga transfer ay naayon sa marital asset. Fraud at inirekomenda ang karagdagang pagsusuri. Dumating ang martilyo na parang tuldok sa dulo ang isang napakahabang pangungusap. Hindi ko tiningnan ang asawa ko habang kami ay umalis. Hindi ko na kailangan. Ginabayan ako ni Ati Reyes palabas sa isang side corridor. At tumayo kami sa isang fluorescent lit hallway habang dinadaanan niya ang mga susunod na hakbang na may parehong matatak na kahusayan na taglay niya sa lahat. Makakaroon pa ng mga hearings. Maaring tumagal ng buwan ang financial investigation. Ang diborsyo mismo ang susunod. Ngunit ang agarang panganib, ang tanong kung kanino litas ang anak ko, ay nasagot. Sinagot ito na korte. Nagmaneho ako sa paralan ng anak ko kinagabihan at sinundo siya. Lumabas siya, na tumatakbo na may backpack at isang drawing na ginawa niya sa art class. Isang bahay na may napakalaking araw sa itaas at dalawang figura na nakatayo sa bakuran, isang mataas at isang maliit na makahawak kamay. Tayo ba yan? Tanong ko. Tiningnan niya ito ng may pagtatasa. O, nilakihan ko talaga ang araw dahil gusto kong maging maliwanag. Ikinabit ko siya sa kanyang upuan at umupo sa likod ng manibela sandali bago paandarin ang kotse. Nasa adventure pa ba tayo? Tanong niya. Sabi ko. Nakarating na tayo sa magandang bahagi. Ang masumunod na linggo ay lumipas tulad ng paglipas ng magabagay kapa. Nangyari na ang pinakamasama, at ang natira ay ang makinalamang nga konsekwensya. Kinumpirma ng forensic accountant ang buong halaga, PHP 178 milyon, na inilipat sa hindi regular na pagdagdag sa loob ng 14 na buwan. Ang istruktura na Orchard Capital Group ko ay isang shell sa loob ng isang shell. Ang pera ay dumaan sa isang secondary account bago napunta sa isang vehicle na nakatali sa isang real estate venture na hindi legal na umiral. Nang buksan, Office of the Prosecutor ang isang formal na investigasyon na tagpuan nila na ang Orchard Capital Group konma ay hindi isang hiwalay na arrangement. Mayroong ibang mga investors, ibang mga accounts, isang pattern na lumampas sa aking kasal. Mayroon itong partikular na arkitektura ng panderaya, ang uri na binuo ng dahan-dahan at matiyagang ng mataong naniniwala na mas matalino sila kaysa sa paper trail. Ang asawa ko at ang aking best friend ay kapwa kinasuhan noong
huling bahagi ng Disyembre. Ang makaso ay kriminal, estafa, conspiracy, at misappropriation of marital assets. Tinanggap ngang asawa ko ang plea agreement. Hindi sumang-ayon ang best friend ko sa simula, ngunit pakalipas ang 3 buwan. Sa proseso, tahimik na pinayuhan siya kanyang sariling abogado na ang corporation ang tanging makatuwirang daan. Pasulong. Pinanut ko ang isang maikling clip mula sa lokal na balita. Kinagabihan ng isang paang mga kaso. Pinanut ko ito isang beses habang nakaupo sa kitchen counter ko na may isang tasang kape na lumalamig. At pagkatapos ay isinara ko ang laptop at tumulong sa anak ko na tapusin ang isang puzzle na sinimulan namin mas maaga sa linggong iyon. Napakaseryoso niya sa mga puzzle. Inuri niya ang nga piraso ayon sa kulay at inuna ang magilit at talagang nainis kapag hindi makasya ang isang piraso. Kung saan niya inaasahan. Kailangan mong subukan sa ibang paraan, sabi ko sa kanya. Iniikot ang isang piraso sa kamay ko at inilalagay ito sa isang puwang na hindi niya napansin. Isinaalang-alang niya ito. O baka sa ibang lugar ito, sabi niya. Tiningnan ko siya sandali. Oh, sabi ko, baka nga. Ang diborsyo ay natapos noong isang kulay-abong Martes Pebrero. Inihatid ako ni Ate Reyes palabas ng courtroom sa isang kalangitan na hindi makapagdesisyon kung ulan o may mas malamig, at simple niyang sinabi, ginawa mo ang lahat ng tama. Niyakap ko siya, na ikinagulat naming dalawa, at pagkatapos ay nagmaneho ako para sunduin ang anak ko sa paralan. May mga praktikal na bagay na kailangang ayusin pagkatapos noon. Ang uri ng mga bagay na hindi gumagawa ng mga dramatikong sandali ngunit bumubuo ng buhay. Pagbebenta ng bahay, paghahanap ng bago, pakikipagnegosasyon sa reimbursement ng mga marital assets sa pamamagitan ng proseso ang legal settlement. Nakahanap ako nga, 3 silit na craftsman style na bahay sa isang kapitbahayan na 2 milya. Mula sa paaralan ng anak ko na may bakuran na sapat ang laki para sa trampoline na hinihingi niya sa loop 2 taon, at isang kusina na may bintana. Sa itaas ng lababo na pinapasok ang liwanag ng umaga, tumayo ako sa walang laman na living room ng araw na nakuha namin ito at umikot ng dahan-dahan, tinitingnan ang walang laman na dingding at ang nagasgas na kahoy na sahig, at ang sikat ng araw sa hapon na gumagawa ng mahabang rektanggulo sa sahig. Tumakbo ang anak ko mula sa bakuran kung saan siya nag-imbestiga. Ma, may puno ng mangga. Totoong puno ng mangga. Pwede ba nating panatilihin? Kasama ito sa bahay, sabi ko, kaya sa teknikal, pag-ari na natin ito, pinroseso niya. Ito nang may karapatang pagiging seryoso. Dapat siguro nating matutunan kung paano alagaan ito. Dapat siguro nating matutunan kung paano alagaan ito. Dapat siguro nating matutunan ang maraming bagay, sabi ko, may oras pa tayo. Bumalik siya sa labas. Tumayo ako sa katahimikan ng aming bagong living room at pinakinggan ang tunok niya sa likod ng porch na nagsasalaysay ng isang bagay sa kanyang sarili. Na siyang ginagawa, niya kapak nag-explore siya ng bagong teritoryo at binubuo ang mundo nito sa kanyang isip. Pakalipas ng 6 na buwan, sa unang mainit na Sabado ng Abril, nakaupo ako sa likod ng porch na may kape ng Megbus, ang telepono ko na may text mula sa hindi kilalang numero. Halos hindi ko pansinin, pero may kung anong nagtulak sa akin na buksan ito. I know you don't want to hear from me. I don't expect anything. I just needed to say that I'm sorry for what I took from you, not just the money, for what it did to your son. I think about that a lot. Siya. Binasa ko ito nga lawang beses. Inilapat ko ang telepono ko na nakaharap pababa sa rehas ng porch. Tiningnan ko ang puno ang mangga na namunga ng buo at nakakatawa at medyo magulo na parang naghihintay ng permiso. Nasa ilalim nito ang anak ko na may aklat na kahiga sa damuhan. Nakasandal ang ngabinti sa puno. Hindi ako sumagot sa mensahe. Wala. Nang sasabihin na makakapagpawalang bisa sa nangyari o makakapagpabuti sa nawala sa akin, at natutunan ko na ngayon na ang ilang katahimikan ay hindi lamig. Ang ilang katahimikan
ay simpleng pagpili na huwag ng magdagdag ng mas maraming salita sa isang sugat na unti-unting nagsasara sa sarili nito. Ikinuha ko ulit ang kape ko. Ang umaga ay mainit at ganap na ordinaryo. May tinawag ang anak ko mula sa kabilang bakuran. Isang bagay tungkol sa chapter na binabasa niya. Isang bagay tungkol sa isang karakter na gumawa ng isang hindi inaasahang bagay. At sinabi ko pabalik na gusto kong marinig iyon kapag nakarating na siya sa isang stopping point. Sabi niya, okay. Gumawa ngang maliit na kaluskos ang puno sa hangin. Tamang-tama ang temperatura ng kape at ang araw, na isa lang araw, ay nakalatag. Sa aming harapan, malinis at ganap na amin.